Part 2 ng Argument 101. And ngayon pag-uusapan natin how a successful argument looks like. This is Pinoy Extreme. Let's do this! This is Pinoy Extreme. Now, a common type of successful argument starts with the present position that people agree upon. For example, gusto nating lumabas pareho, or gusto nating kumain pareho, gusto nating mag-enjoy pareho. Yun, kailangan may common thing muna kayo na gusto nyong maabot pareho. Ngayon, syempre, hindi natatapos yun doon. Andun lang yung common ground nyo, and so, hindi pa tapos yung conclusion. So, pag binuo mo siya, gusto kong lumabas tayo papunta sa sine, kumain sa Chowking, or magpunta sa Tagaytay. Okay? So, saan kayo pwedeng magkaiba doon? Well, of course, pwede kayong magkaiba doon sa conclusion part, which is gusto mong pumunta sa Tagaytay, gusto mong manood ng sine, gusto mong kumain sa Chowking or McDo, pwede naman yun. Diba? Ngayon, lalagyan mo, of course, ng argument kung bakit ka dapat kumain sa McDo, manood ng sine, pumunta sa Tagaytay, at kung ano-ano pa. Now, alongside nung syempre argument mo, magkakaroon ng counter-argument yung ka-argue mo na kung saan magkaiba nga kayo ng conclusion. Diba? Baka kasi siya gusto niya kumain sa McDo, gusto niya kumain sa Mang Inasal, gusto niya pumunta ng Baguio, or gusto niya mag-bowling. At kailangan mo ring intindihin or bigyan ng kasagutan yung possible argument nung ka-argue mo. And after all of that, syempre, nandun sa dulo nyo yung conclusion kung bakit dun kayo dapat mapunta. So, common thing that you want, and then argument, counter-argument, argument, counter-argument, argument, counter-argument, argument, counter-argument, and then doon sa tail, yung goal or yung conclusion. So, yan ang pinaka-basic format ng isang magandang argument. Ngayon, kung i-visualize nyo siya, para siyang fishbone. Yung ulo, yung tinik, yung mga argument, counter-arguments, and yung buntot niya, yung conclusion. And dito na magsisimula yung a bit of advanced part ng lesson natin. You should be very careful what counts as an evidence. So, ang isa sa mga evidences na pwede mong gamitin is yung mga nangyari sa past. Like, how similar they are na nangyayari ngayon or from the past, and it will be similar sa nangyayari on the present. Now, pwede rin na manggaling yung evidence doon sa experience ng taong nakikipag-argumento. And meron din tayong tinatawag na appeal from experience. Yung experience ng mga tao, lalo na doon sa ibang bansa na may sinubukan sila at gumana, and yun na yung isa sa mga pwedeng gawing evidence. But, of course, that's not going to be without a challenge. Like for example, pwedeng i-challenge nung kabila na hindi gagana yan dito because of culture, because of people, so on and so forth, other factors. Most people, of course, but not all, put more value doon sa part na ng experience kumpara doon sa what could have been or theory. Dahil nga mas kampante sila, mas sanay na sila doon sa mga nagawa na or may evidence na gumana na. Okay,
here is a good example. Yung isang person, si person A, said that I've heard na may expert na nagsabi na umupo ka lang dito sa kristal na to, papayat ka. Now, person B said, most of people actually do it by diet and exercise. So, yung unang argument is argument by, expert or coach siya ng mga expert. And yung pangalawa, ang argument nila is most likely historical. And yung una din na argument na gumamit ng expert is kabilang doon sa argument na nagbibigay ng what might feeling or yung theory. Kasi hindi pa siya nagagawa. Kaya pwede kang mag-lose ng konting points when it comes to that. And yung pangalawang argument naman, which is diet and exercise, is an argument of kind. So, may mga taong naka-experience na ng ganon and pwede silang makapagpatunay that it's actually working. So, dito na mag-uumpisang magulo yung buhay nyo. What counts as an evidence is very tricky question to answer. Sobrang complex niya na kung saan sometimes yung evidence will sound very compelling, but in reality it is not counted, it is fake, not reliable, not trustworthy. And then a different form or different forms nung mga ganon are going to exist every time you are going to argue. So, hingang malalim muna bago tayo mag-umpisa doon sa logical fallacies na tinatawag, because yun yung isa sa mga forms na kung saan pwede nilang gamitin sa inyo para magmukhang may valid point yung gusto nilang sabihin. So this is Pinoy Extreme. Next episode, pag-aralan na natin yung different kinds of logical fallacies.